The Boss Husband. Credit to the author. 1366-73. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Hinawakan ni Justin ang kanyang noo sa pagkabalisa, at huminga ng malalim. Halos kapareho ito ng naisip ko, at napatunayan na. Ngunit ang problema, ano ang dapat kong gawin? Bahagyang ngumiti si Jane. Sa pagkakaalam ko, ang paggamit ng mga tradisyonal na siyentipikong pamamaraan ay dapat na hindi epektibo, ngunit nakalimutan mo na ba na hindi lang ikaw ang nagtataglay ng True Yuan? Anong ibig mong sabihin? Natigilan si Justin. Ang ibig kong sabihin ay hypothesis lang ito. Itinukod ni Jane ang kanyang baba gamit ang isang kamay at sinabi, iniisip ko kung posible bang gumamit ng mga panlabas na puwersa para tulungan kang manakop o ubusin man lang ang nakakasuklam na puwersa na iyon. Ang tanging bagay na magagawa mo ngayon ay panatilihin ang iyong balanse, ngunit paano kung magdagdag ka ng iba pang mga kapangyarihan upang matulungan ka? Roslyn at Karen, hindi ba't sila ay nasa malayong paraan, kahit na malayo na sila sa pagbubuo ng kaluluwa? Upang maimpluwensyahan ang tunay na yuan sa iyong katawan at hanggat ang balanse ay nasira, mayroon kang pagkakataong manalo. Natuwa si Justin, posible talaga ito, ngunit umiling siya at sumimangot, hindi, ito ay masyadong mapanganib, ang kaguluhang ito ay masyadong masama at mabisyo. Kung walang ligtas na solusyon, sina Roslyn at Karen ay masasaktan kung may mangyari. Kaya huwag mag-alala, kailangan ko pa ring pumunta sa Stonegate, di ba? Ang Jincel ay medyo mahusay din sa paglilinang, plano kong makakuha ng ilang mas kapaki-pakinabang na impormasyon at subukang maghanap ng ligtas na paraan hanggat maaari, sabi ni Jane. Si Justin ay walang maisip na mas magandang paraan sa puntong iyon, marahil ay talagang matulungan siya ni Jincel. Noong una ay ayaw niyang malaman ng maraming babae, ngunit wala siyang ibang magagawa kundi ang pumayag muna. Gayunpaman, napakasigurado niya na maliban kung mayroon silang perpekto at ligtas na plano ay hindi niya hahatakin ang ibang mga babae dito. Pagkatapos makipag-usap kay Jane, gumawa si Justin ng isang espesyal na paglalakbay sa Collins residence. Bagamat hindi kasama sina Karen at Karina, bilang manugang, kailangan pa rin niyang gumawa ng mababaw na gawain, at hindi maiiwasang magpadala ng ilang mga regalo. Bukod dito, malaki rin ang naitulong ni Mark Ing at nakatayo siya sa tabi ni Gibson, kaya dapat siyang magpakita ng pagpapahalaga. Dahil nagsinungaling si Mark Ing kay Sarah na ang dalawang anak na babae ay lalabas para magsagawa ng mga gawain, wala na siyang ibang masabi. Matapos makita si Justin, hiniling niya sa kanya na hikayatin si Mark Ing at huwag hayaan ang kanyang mga anak na babae na manatili sa labas sa lahat ng oras. Si Justin ay maaaring maging mababaw lamang tungkol dito at magalang na alisin ito. Pero medyo nagilty pa rin siya dahil siya ang nag-ayos ng dalawang anak na babae na pumunta sa ibang bansa. Noong una, si Karina ay nasa Stonegate, ngunit pagkatapos niyang huminto sa kanyang trabaho sa istasyon ng pulisya, ang babae ay naiinip, kaya pumunta siya sa Mediterranean upang samahan ang kanyang kapatid na babae. Bilang karagdagan, maaari rin siyang mag-concentrate sa kanyang paglilinang. Matapos hilahin ni Sarah at mag-usap ng ilang oras, sa wakas ay nakatakas si Justin at dinala si Leia para lumipad pabalik sa Stonegate. Bahagyang nadismaya si Leia sa hindi niya kakayahang lumipad sa kalangitan, at tinanong si Justin kung bakit hindi niya siya dinala sa paglipad tulad ng dati. Isang walang magawang ngiti lang ang naipakita ni Justin. Halatang alam niyang mabagal ang eroplano ngunit hindi niya basta-basta magagamit ang mga bata sa kalawakan para sa pagmamadali. Mas mainam na gawin ang mas kaunti sa mga ganitong uri ng mga bagay kapag hindi niya ganap na makontrol ang kanyang kasalukuyang kalagayan. Sa unang araw ng Zenaiken New Year, si Stonegate ay nasa maaliwalas na kapaligiran. Bagamat mababa ang temperatura, sa kabutihang palad, ito ay isang maaraw na araw na nagpaginhawa sa presyon ng mga taong bumibisita sa mga kamag-anak at kaibigan. Ito ang unang Zenaiken New Year mula noong lumipat si Audley at ang kanyang asawa sa kanilang bagong tahanan. Ngayong mayroon na silang bahay at kaunting pera, naging maayos na rin ang kanilang anak. Bagamat hindi masyadong pure ang kanilang manugang, isa pa rin itong simpleng makakabili ng kotse na nagkakahalaga ng 1,000,000. Ang matandang mag-asawa ay may tiwala at umaasa na maipakita ang kanilang kasalukuyang buhay sa mga kamag-anak na minamaliit sila noon.
Dahil dito, nagkaroon ng magandang deal si Oldley at ang kanyang asawa at ang kanilang mga kamag-anak sa suburbs ng Stonegate County na babalik sila sa kanilang sariling bayan sa unang araw ng bagong taon para sa pagbisita. Orihinal na nais ni Jinky na samantalahin ang mga nakaka-relax na pista opisyal ng bagong taon na ito upang linangin at pagkatapos ay magtipon kasama sina Jincel, Joyce at iba pang kababaihan upang maging mas malapit sa isa't isa, ngunit kailangan pa ring matugunan ang kagustuhan ng mga magulang, kaya pumayag siyang ihatid sila pabalik sa kanilang bayan. Ang pamilya ng tatlo ay bumaba na may dalang maraming bag ng mga regalo, nag-uusap at nagtatawanan, at naglakad papunta sa parking garage. Habang nakatingin sa bagong naglalagablab na pulang Mercedes-Benz, tuwang-tuwang sinabi ni Mother Lee, "Hindi ko ine-expect na makukuha ng pamilya namin ang mga ganoong bagay, talagang kamangha-mangha ang Jinky namin." Ano ang ibig mong sabihin na kamangha-mangha si Jinky? Yan ang kakayahan ni Justin, tumawa si Oldley habang inilalagay ang mga regalo sa trunk ng kotse. Ano ang sinasabi mo, nakakamangha ang isang babaeng nakahanap ng mabuting lalaki. Kung hindi dahil sa kaakit-akit na anyo ng ating Jinky, paano natin mahuhuli ang napakagandang manugang? Hehe, totoo rin yan, pero tadhana rin. Maraming magagandang babae sa kalye pero nakilala niya ang Jinky natin, ito ay kapalaran. Namula si Jinky sa katutubong wika ng kanyang mga magulang, bagamat totoo ang kanilang mga salita, ito ay masyadong tahasan. Matapos ilagay ng pamilya ang kanilang mga gamit, si Matandang Lee at ang kanyang asawa ay umupo sa likurang upuan, at si Jinky ay nagmaneho palabas ng komunidad. Pero pagdating pa lang nila sa kalsada, biglang umandar ang malaking itim na Ford SUV mula sa kabilang direksyon, nakatayo sa gitna ng kalsada, nakaharang sa daan. Bahagyang kumunat ang noo ni Jinky. Matapos ihinto ang sasakyan, bumusina siya at sinenyasan ang sasakyan na huminto, ngunit hindi gumagalaw ang Ford. Biglaan. Apat na matipunong lalaki na may mga bakal na rehas ang lumabas sa kotse na nakasuot ng itim na Amerikana. Lahat sila naka-sunglasses at mukhang mabangis. Si Jinky ay may masamang pakiramdam tungkol dito at nagmamadaling tumalikod at sumigaw kay Matandang Lee at sa kanyang asawa, "Ama, ina. Lumabas ka sa kotse." Gayunpaman, ang ilang malalaking lalaki ay hindi nagbigay ng panahon sa nag-aalalang si Matandang Lee at ang kanyang asawa na lumabas ng kotse, at sumugod sila sa gilid ng kotse. Tawa ng tawa ang isa sa mga lalaking nangunguna, at ang mga bakal na bar sa kanyang kamay ay nabasag na sa bagong Mercedes-Benz. Bang! Sa malakas na tunog, lumubog ang harapan ng kotse, at natanggal ang pulang pintura. Si Jinky sa loob ng kotse ay agad na namutla at nagulat, habang si Matandang Lee at ang kanyang asawa ay natulala sa mga nakakatakot na ekspresyon. Kaagad pagkatapos, iwinagayway ng iba pang malalaking lalaki ang mga bakal sa kanilang mga kamay at walang humpay na binasag ang mga ito sa bubong, takip sa harap, takip sa likuran at pintuan ng sasakyan. Walang katapusan ang mga kalabog, para bang mababasag ang eardrums nila. Sa bilis na nakikita ng hubad na mata, ang kotse ay nabasag at nagsimulang mabunggo, mapunit, at masira ang anyo. Isang bagong-bagong kotse na nagiging isang tumpok ng scrap iron sa isang kisap mata. Nang ang takip sa harap ng kotse ay itinaas at ang makina ay nawasak, ang mga spark ay direktang sumabog, at ang bagay ay natanggal. Namula ang mga mata ni Jinky nang hindi namalayan, nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata at dumudugo ang kanyang puso. Hindi pera ang nagpahirap sa kanya. Ito ay regalo mula kay Justin at gusto niya itong pahalagahan ng maayos. Pero tingnan mo ang nangyari, 2 araw na lang at binasag na ito ng grupo ng mga barbaro. Magkahalong emosyon ng panghihinayang, hinaing at galit ang nagpanginag sa kanyang katawan. Nabasag na ang mga bintana ng sasakyan kanina at may mga dumi ng salamin kung saan-saan sa loob ng sasakyan, at maging ang mga kamay at mukha ng matandang mag-asawang si Lee at ang kanyang asawa ay naputol na rin ng mga tipak. Ang Matandang Lee at ang kanyang asawa ay nagkaroon ng napakaraming abang araw sa kanilang buhay. Bagamat puno sila ng pagdududa at galit, hindi sila naglakas loob na magsalita. Niyakap nila ang isa't isa sa takot na kaladkarin palabas at bugbugin. Nadurog ang puso ni Jinky at itinulak niya ang baluktot na pinto ng kotse. Ang lakas ng babae ay hindi na tulad ng dati dahil nililinang niya ang kanyang panloob na enerhiya sa mga araw na ito. "Sino kayong mga tao? Bakit niyo binabasag ang sasakyan namin?" Tanong ni Jinky, halos mapasigaw. Ngumisi ang nangungunang black shirt na lalaki, habang ang bakal na bar sa kanyang mga balikat, ay tinuya niya, "Bata, kasalanan mo ang pakikipag-ugnay sa maling lalaki at pag-provoke sa maling babae.
Nagsalita na ang ating ginang, kung mangangahas kang makipagsalubilo muli kay Chief Meng, hindi namin babasagin ang sasakyan mo kundi hawakan ka. Biglang naalala ni Jinky na nakilala niya ang ina ni Erwin pagkatapos ng trabaho noong araw na iyon. Ang kaakit-akit na babae na si Leona. Nakakainis, binalik niya ang tingin sa nanghihinang matandang mag-asawa sa kotse, at nakita niyang may mga mantsa ng dugo sa mukha at kamay nila. Isang pakiramdam ng kahihiyan ang dahilan kung bakit naikuyong niya ang kanyang pink na kamao, nanlilisik ang kanyang mga mata, at buong katiyakan niyang sinabi, "Sobra ka, paano mo nagawang saktan ang aking mga magulang?" Huwag kalad ka rin ang mga inosenteng tao sa bagay na ito. Haha. Little girl, you are so courageous. Marami na akong nabasag na sasakyan sa paglipas ng mga taon ngunit bihirang makakita ng maliit na batang babae na may lakas ng loob na hamanin ako. Sa kasamaang palad. Walang silbi na sumigaw ka. Ang gawain ko ngayon ay basagin ang sasakyan, at sasampalin kita sa susunod para marinig kang sumigaw. Ngumiti ng masama ang lalaki, at ang tatlo pang attendant ay ngumiti rin ng nakakatakot, na nagpapakita ng masamang ngiti. Namula ang mukha ni Jinky at dali-dali niyang kinuha ang kanyang mobile phone mula sa bulsa ng kanyang coat para tumawag ng pulis. You! Sinusubukan mo bang tumawag ng pulis? Little girl, kung natatakot kaming tumawag ka ng pulis, bakit namin basagin ang kotse mo sa sikat ng araw? Ngumisi ang malaking lalaki, tumalikod upang batiin ang mga kapatid, at dahan-daang naglakad pabalik sa Ford. 1367. Kahit na si Jinky ay matagal nang naglilinang, kung mapipilitin siyang kumilos, maaari niyang talunin ang matipunong mga lalaking ito kahit na wala siyang anumang partikular na pandaraya. Gayunpaman, ang babae ay naging mabuting babae sa loob ng higit sa 2 dekada, at hindi niya naisip na gumamit ng karahasan bilang solusyon. Kaya naman, tumawag pa rin siya sa pulisya sa kabila ng kinutya. Pagkatapos kumonekta, mabilis niyang ipinaliwanag ang sitwasyon, kasama ang plate number ng sasakyan ng kalaban ng tanungin ng pulis. Sinabihan ng pulis ang kanyang pamilya na maghintay sa pintuan ng bahay, at agad silang magpapadala ng isang tao. Bagamat ang sasakyang Ford ay pinalayas na sa puntong iyon, si Jinky ay walang magawa at matiyagang maghintay para sa pulis na harapin ito at mangolekta ng ebidensya. Pagkatapos ng tawag sa telepono, dali-dali siyang pumunta sa gilid ng kotse at binuksan ang pinto sa likod para bumaba si Matangli at ang kanyang asawa. Itay, nanay, okay ka lang ba? Si Jinky ay mukhang nahihiya. Kung tutuusin, ang mga bandido ang naprovoke niya. Hindi niya talaga alam kung ano ang pinagtatrabahuhan ni Chief Meng at ng kanyang pamilya, paano pa siya nagpadala ng ganoon. Ang matandang Lee at ang kanyang asawa ay labis na natakot na ang kanilang mga mukha ay mapatla pa rin sa oras na ito, ngunit ipinahiwatig nila na walang seryoso. Matapos panasan ng dugo sa kanyang mukha mula sa glass slug, humihingal si matandang Lee at sinabing, "Jinky, sino ba ang mga taong iyon? Sino ang pinukaw mo sa labas?" Umiling si Jinky, "Hindi ko alam, hintayin natin ang pagdating ng pulis at tingnan kung ano ang makukuha nila sa investigasyon." Ayaw niyang malaman ng kanyang mga magulang na ang usaping ito ay may kinalaman sa pinuno ng koanihan ng edukasyon, upang hindi sila mag-alala ng higit pa kaysa sa kasalukuyan. Hoy, ito pa lang ang unang araw ng bagong taon. Mahal, tumawag ka sa bahay at sabihing may apurahang nangyari, at hindi na tayo makakabalik. Sigurado ka ba? Akala ba nila nagyayabang tayo noon pa? Walang gana na sabi ni Nanay Lee. Is this the time to worry about that? Halos mamatay tayong tatlo ngayon lang. Galit na sabi ni matandang Lee, hinihipan ang kanyang balbas. Ipinanganak muli si Nanay Lee sa malamig na pawis, at nagmamadaling bumalik sa itaas para tumawag. Sa sandaling umalis ang kanyang asawa, pabulong na tinanong ni matandang Lee si Jinky, "Babae, sabihin sa ama na may kinalaman ito kay Justin. Ang babae ba ay nagpadala sa mga taong iyon? Pare, ano ang iniisip mo? Si Sister Marian ay hindi ganoong tao. Wala itong kinalaman kay Justin," agad na tanggi ni Jinky, "Huwag kang mag-alala, haharapin ko ito." Paano mo haharapin ito? Ikaw ay nagtatrabaho lamang bilang isang maliit na miyembro sa Education Bureau, paano mo mapangangalagaan ang mga bagay na tulad nito? Huwag mong isipin na ang iyong ama ay walang kaalam-alam, tawagan ka agad si Justin, at pagkatapos ay magaan ang loob ko, mataimtim na sabi ni Old Lee. Si Justin ay nasa Central City. Ngayon ang unang araw ng bagong taon, tiyak na abala siya. Hindi pa rin niya pwedeng baliwalain ang mga gawain ng pamilya natin, di ba?
Nabasag ang sasakyan, at sa susunod ay madudurog na tayo. Malakas na sabi ni matandang Lee. Kinagat ni Jinky ang kanyang mga labi sa kahihiyan. Nais din niyang sabihin kay Justin at magreklamo tungkol sa kanyang mga hinaing, ngunit natatakot siyang mapagkakamalan ni Justin tungkol sa pagkakasangkot niya kay Erwin. At saka, ang Mercedes na ipinadala ni Justin ay nabasag sa loob ng 2 araw, wala na siyang ideya kung paano pa siya haharapin. Nang makita ni Old Lee ang pakikibaka ng kanyang anak, mainit na hinikayat ni Old Lee, alam kong napaka-independent mo, at hindi mo gustong laging guluhin si Justin, pero hindi dapat masyadong dominante ang mga babae kung minsan. Kung hindi mo sasabihin ngayon, kapag nalaman niya, lalo lang siyang magagalit, dahil hindi ka nagtiwala sa kanya ng sapat na nangangahulugan din na nagdududa ka sa kanya ng higit sa kalahating taon na pinagdududahan mo siya. Yung personality niya, hindi siya maliit na tao. Tumango si Jinky, at pagkatapos ay tinawag niya si Justin. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon na tuklasan na ang telepono ay hindi konektado. Bahagyang nadismaya si Jinky, at sinabing, ini-off niya ang kanyang telepono, baka may nangyayari. Ang matandang Lee ay nagpakita ng bakas ng pag-aalala, kung gayon ay tatawag ka ulit mamaya, hintayin natin ang pagdating ng pulis. Natural na hindi nila malalaman na kasakay pa lang ni Justin sa eroplano sa oras na ito, at bago umalis, masunurin niyang pinatay ang kanyang mobile phone. Sa oras na ito, libu-libong metro sa itaas ng kalangitan, na nakaupo sa tabi ng mabilog na maliit na batang babae sa first class na cabin, ang magama ay sumandal sa kanilang mga upuan at nagsimulang matulog ng mahimbing. Tahimik na naglabas ng kamera ang isang magandang first class flight attendant sa oras na ito at kinuha na ng larawan si Leia dahil napakasarap ng paraan ng pagtulog ng chubby na babae. Ngunit nang mapagtanto ito ni Justin, hindi siya nasisiyahan, at iniunat ang kanyang kamay sa flight attendant na kumuha ng litrato, na parang may hinihingi. Nahihiyang ngumiti ang flight attendant, "I'm sorry to bother you, sir. Pwede ko bang itanong, anong kailangan mo? Syempre pera, ano pa ba? Sa tingin mo pwede mo nalang kunan ng litrato ang anak ko nang walang kabuluhan. Kailangan mo pang magbayad sa zoo para makakita ng mga orangutan at elepante, pabayaan mo na ang aking munting kagandahan dito," seryosong sabi ni Justin. Ang flight attendant ay nakaramdam ng awkward sa pagkakataon at lihim na sinisiraan, ang isang walang hiyang tao kahit na nasa first class cabin. "Salamat sa Diyos sa pagbibigay sa iyo ng isang cute na anak na lalaki, pabayaan ang iyong hitsura." Ngunit dahil sa profesionalismo bilang isang flight attendant, hindi siya dapat magpakita ng anumang kawalang kasiyahan kaya tahimik niyang binigyan si Justin ng ilang prutas at merienda, tulad ng walang nangyari. At muli, nahihiya siyang kumuha ng isa pang larawan. Matapos maamoy ang masarap na pagkain, tila na-stimulate si Leia sa ilang paraan, at hindi nagtagal ay nagising siya mula sa kanyang pagtulog. Kinain niya ang lahat ng pagkain na dala ng flight attendant sa isang iglap at tinitigan ang flight attendant gamit ang kanyang mga mata. Ang flight attendant ay walang magawa sa hindi mapaglabanan na inosente. Bukod sa nagulat sa gana ng dalaga, nagpapasalamat siya na sapat pa rin ang supply ng pagkain sa first class cabin. Nagdala pa siya ng ilang prutas at pagkain sa eroplano para kay Leia, at inalok pa siya ng isang bote ng juice. Masayang kinain ni Leia ang cake, at tinanong si Justin gamit ang kanyang maliit na bibig, "Daddy, hahanapin ba natin si Mommy?" Naninigas ang mukha ni Justin habang kinakagat ang isang kulay kahel, at inabot niya at hinawakan ang ulo ng kanyang anak na may ngiti, malungkot si Mommy pagkatapos makipag-away kay Daddy. Kukumbinsihin ni Daddy si Mommy pagkaraan ng ilang oras at maaari kang manatiling masunurin at babalik din kaagad si Mommy. Ibig sabihin ba nito ay hindi na matutulog si Leia kay Mommy? Tanong ng chubby little girl na kumikislap ang mga mata. Siyempre, hindi man lang tayo papasukin ng nanay mo sa bahay ngayon, nagpakita ng distressed expression si Justin. Biglang dinilaan ni Leia ang kanyang pinkish na maliit na dila, maaari bang matulog si Leia kay Tita Talia? Hindi napigilan ni Justin ang umiti, pinisil ang ilong ng bata, "Ikaw na maliit na traidor, ang bilis mong iwan ng mommy mo ha. Gusto mo ba si Tita Talia?" Seryosong sinabi ni Leia, minsan sinabi ni Lola na ang mga bata ay hindi dapat makialam sa mga gawain ng matatanda. Hanggat ang isa ay masunurin, ang isa ay magkakaroon ng masarap na pagkain na makakain. Ang luto ni Tita Talia ay masarap. Naunawaan kaagad ni Justin na ang kanyang damdamin ay nabuo batay sa mga kasanayan sa pagluluto ni Talia. Anong magandang babae! Gayunpaman, tanging sina Talia at Jinky lamang ang may mas mahusay na kasanayan sa pagluluto sa mga babaeng mayroon siya.
Like how they once said, ang mga mahihirap na bata ay mas mahusay sa pagpapalaki ng pamilya. Sa una, iniisip niya kung saan mabubuhay si Leia pagkatapos bumalik sa Stonegate. Ngayong naayos na ang lahat, maaaring pansamantalang kunin ni Talia si Leia at kapag nasa trabaho siya sa umaga, si Mina na ang mag-aalaga sa kanya. Bago bumalik sa Stonegate, tumawag na si Justin at hiniling kay Mina na ipack ang kanyang mga gamit at maghanda para umalis. Pagkatapos ng lahat, siya at si Marian ay nagkaroon ng away sa puntong ito at ang mga bagay ay hindi lalamag anumang oras sa lalong madaling panahon. Mas mabuting umalis na si Mina at alagaan si Leia. Sa katunayan, kung sila ay mananatili sa bahay ni Talia, ito ay para bang nagpapakita ng pagmamahal sa ibang mga babae sa ilalim ng ilong ni Marian. Naramdaman ni Justin na hindi ito nararapat sa una, ngunit nang muli niyang isipin iyon, walang dapat iwasan. Imposibleng baliwalain ng sarili ang pagkakaroon ng ibang babae. Kahit na gusto niyang maunawaan kung bakit nagkaroon ng problema si Marian sa kanya, dapat maging tapat ang magkabilang panig sa isa't isa, hindi na kailangang itago ang anuman. Makalipas ang ilang oras, bumaba si Justin sa eroplano kasama si Leia. Nakaupo sa kotse ng BMW na nakaimbak sa parking lot, nagmamadaling bumalik si Justin sa Paradise Villas. Habang nasa daan, napagtanto niya na dapat niyang kontaken sina Mina at Talia. Sa sandaling binuksan niya ang kanyang telepono, bigla niyang nakita ang ilang mga tawag mula kay Jinky. Sa pag-aakalang maaaring may hinahanap si Jinky sa kanyang sarili, mabilis siyang tumawag, ngunit hindi nagtagal ay narinig niya ang paunawa na naka-off ang telepono. Nag-alinlangan si Justin at nagkaroon ng mahinang masamang pakiramdam. Si Jinky ay isang pampublikong opisyal, at makatuwirang sabihin na hindi niya papatayin ang kanyang telepono sa araw ng walang dahilan. Pagkatapos ay hinanap niya ang numero ng bahay ni Old Lee at tumawag. Sa sandaling nakakonekta ang telepono, naputol si Justin ng isang malakas na sigaw mula sa tapat ng Old Lee. Justin! Saan ka nagpunta? Hindi makasagot si Jinky sa napakaraming tawag. Kailangan mong humanap ng paraan para iligtas si Jinky. Inaresto siya ng mga pulis na sinusuportahan ng asong iyon. 1368. Isang boss ang sumagi sa isip ni Justin, at hindi siya makapag-react sa oras. Paanong biglang napunta si Jinky sa himpilan ng pulisya? Matandang Lee, dahan-daang magsalita, ano ang mali? Kumunat ang noo ni Justin. Paputol-putol na nagsalita si Matandang Lee, sa wakas ay nagbigay ng pangkalahatang ideya kung ano ang nangyari. Napag-alaman na pagkatapos tumawag si Jinky sa istasyon, nagpadala ang pulisya ng ilang pulis pagkatapos ng kalahating oras at hiniling sa kanya na ilarawan muli ang insidente. Pagkatapos niyang sumagot ng totoo, dinala siya ng pulis sa himpilan ng pulisya sa kadahilanang makipagtulungan siya sa investigasyon. Gayunpaman, hindi siya bumalik pagkatapos ng isang oras. Tumawag si Old Lee sa kanyang cellphone ngunit naka-off ito. Nang maglaon, nang tumawag sila sa istasyon, binanggit ng mga tao na hindi nila alam na may ganoong bagay, na para bang si Jinky ay nawala sa hangin. Tumigil sa pakikinig si Justin at ibinaba ang telepono, nag-iwan ng pangungusap, huwag kang mag-alala, haharapin ko ito. Bagamat sabik siyang magmadali sa istasyon ng pulisya ng Shicheng, pagkatapos tingnan ang kanyang anak na babae na nakaupo sa upuan ng pasahero, naramdaman niyang hindi nararapat na pumasok sa istasyon ng pulisya, at medyo magtatagal bago sila makarating sa lugar. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, ini-dial ni Justin ang telepono ni Duncan. Sa mabilis na pagtugon ni Duncan sa pagkuha ng kanyang telepono, lahat ng uri ng magaspang na hiyawan at sigawan, tila nakikihalubilo at nakikihalubilo sa mga tao. Hoy! Kuya Gibson! What brings you to call me at this time? Amelia was just asking me if we should go to Gibson's house to visit you. I told her that it feels weird to send gifts over since we are so close to each other. Why don't you get the FK over and have a few drinks? Cut the crap, I know you idiot too well. Nasa Stonegate ako at kailangan ko ng tulong mo. Si Duncan ay tila nasa isang tipsy na estado, at siya ay suminok, nandito ako sa Central City umiinom kasama ang aking mga kapatid na militar at ikaw ay nasa Stonegate. Bakit bigla kang bumalik? Hindi mo ba kailangang bisitahin ang mga kamag-anak? Sinabi ni Justin, ang isa sa aking mga babae ay inaresto ng mga tao mula sa istasyon ng pulisya ng Shicheng ngunit tumanggi silang aminin ito. Alam kong ang iyong National Security Bureau ay nasa linyang ito, at ayaw kong give-in muli ang istasyon ng pulisya. Paboran mo ako at padalhan ako ng isang mapagkakatiwalaang tao upang ilabas siya ng ligtas.
Maaaring hindi alam ng iba, ngunit nang kausapin siya ni Justin ng pribado, nalaman niya na ang taong ito ay hindi lamang isang opisyal ng espesyal na puwersa, kundi pati na rin ang pinakabatang Deputy Minister ng National Security Bureau. Dahil sa espesyal na katangian ng National Security Bureau, bukod sa nailathala ang pagkakakilanlan ni Machen bilang Deputy Premier at Minister of the Bureau, inilihim ang pagkakakilanlan ng Deputy Minister at iba pang matataas na opisyal. Agad na natahimik si Duncan at nagulat na sinabi, ang lugar sa timog ay napakagandang lugar, sino ang magkakaroon ng lakas ng loob na hulihin ang iyong babae sa Stonegate? Putulin mo ang iyong kalokohan, bilasan mo at tumawag ka ng isang tao, nagpapanik si Justin. Huwag kang mag-alala, alam ko na ang gagawin. Ilang beses tumawa si Duncan, ibinaba ang telepono at nagmamadaling makipag-ugnayan. Makalipas ang ilang minuto, Stonegate Shicheng Police Station, ang Chief's Office. Isang lalaking nasa 50s na may medyo matambok na figure ang nakaupo sa isang malaking leather chair, na may sigarilyo sa isang kamay at isang dyaryo sa kabilang kamay. Ito ay ang bagong hinirang na punong Benjo Lane, na inilipat mula sa ibang mga lalawigan pagkatapos ng pagbibitiw ni Karina. Si Benjo Lane ay 57 taong gulang sa taong ito, at magretiro na pagkatapos ng ilang taon ng trabaho. Siya ay isang veterano at bihasa sa mga ugali ng iba't ibang karakter, kaya't nalampasan niya ang masalimuot na sangay ng Stonegate. Iyon ang unang araw ng Lunar New Year, at hindi siya naka-duty dahil siya ang hepe. Ngunit sa mga taong ito, mahigpit na sinusubaybayan ng mataas na pamamahala ang lahat at walang dapat magkamali. Lalo na noong bagong taon, madali itong pagsamantalahan ng mga kriminal, kaya hindi gaanong nakalib ang mga taga-istasyon, nagagamit lamang nila ang oras ng tanghalian sa pagbisita sa mga kamag-anak. Alam ni Benjo Lane na kung may mangyari sa oras na ito, hindi niya mapoprotektahan ang natitirang mga plano niya sa buhay, kaya tahimik siyang nanatili sa bureau. Sa totoo lang, wala naman siyang masyadong gagawin. Sa oras na ito, isang katok ang nagmula sa pinto ng opisina. Come in. Ibinaba ni Benjo Lane ang dyaryo at itinapon ang abo sa upos ng sigarilyo. Pumasok sa pinto ang isang mature na lalaki na naka-uniforme ng pulis, mukhang nasa early 30s na, maikli ang buhok, malinis na balbas, malapad ang noo, matangos ang kilay, at marangal na anyo. Oh, Deputy Chief Jones, nandito ka rin para sa trabaho. Happy Zenaika New Year sa iyo, ano ang problema? Unang binati siya ni Benjo Lane na may ngiti, at ang impormasyon tungkol sa batang pulis na ito ay pumasok sa kanyang isipan. Si Sewell Jones, tubong Eastern Province, 32 taong gulang at nagsilbi bilang Deputy Chief ng Stonegate Shicheng Police Station sa loob ng 3 taon. Siya ay bata pa at nangangako at malamang na siya ang kukuha sa punong posisyon pagkatapos ng 2 o 3 taon pa. Hindi lahat ay may pangkalahatang ama na may tunay na kapangyarihan tulad ni Karina, at siya ay anak ng isa sa mga pangalawang linyang pamilya ng Central City. Si Sewell, na nakarating saan man niya magagawa ng walang anumang natatanging background ay hindi madali, mayroon siyang sariling kakayahan. Matapos ipadala pabalik sa Stonegate, si Benjo Lane ay hindi gaanong nakipag-ugnayan kay Sewell. Alam lang niya na si Sewell ay isang mababang loob na tao, karaniwan niyang pinangangasiwaan ang ilang gawaing sibilyan sa istasyon ng pulisya, at may napakaharmonyo na relasyon sa kanyang mga kasamahan. Magiliw nang umiti si Sewell, Chief Lane, gusto kong itanong kung ang isang binibini na nagngangalang Jinky, ay naaresto sa bureau. Siya ay miyembro ng Higher Education Division ng Zenica Education Bureau. Bahagyang sumimangot si Benjo Lane, ibinaba ang kanyang ulo at sumimsim ng sigarilyo, at pinitik ang sut, pagkatapos ay sinabing, Sewell, tatawagan kita sa ganitong paraan para maging mas palakaibigan. Bakit bigla kang nagtatanong tungkol sa bagay na iyon? Director Lane, nakatanggap ako ng tawag sa telepono na nagsasabing matapos ang gayong babae ay kinaladkad sa bureau, walang balita sa kanyang pag-aresto. Gusto kong kumpirmahin kung ito ay walang batayan. Chief Lane, sa palagay ko ay alam mo na ang kailangan ng ating police station ay transparency at openness, sa halip na gumawa ng ilang iligal na aktibidad sa ilalim ng mesa. Bahagyang lumubog ang mukha ni Benjo Lane. Ang bagay ni Jinky ay talagang inuudyukan niya, ngunit ang taong nagtiwala sa kanya ay may labis na suporta. Kailangan niyang isaalang-alang ito sa kanyang mga huling taon. Ang isang clerk mula sa isang koanihan ng edukasyon sa distrito ay walang halaga kumpara sa pamilya at pinagmulan ng kabilang partido.
Hayaan mo na lang na, sanayin niya ang babaeng ito sa loob ng ilang araw, kahit palihim nilang patayin, hindi naglakas loob ang mga pulis na kunin sila, ang pinaka magagawa nila ay makipag-ayos lang ng ilang terms sa upper management. Si Ubol, nakatanggap ka ba ng tawag mula sa masa na gumagawa ng mga maling ulat? Bata ka pa, at mabuti na magkaroon ng masipag at masiglang pag-iisip. Sa loob ng 2 taon pa, magre-retiro na ako at ang upuan ng hepe ay magiging iyo. Binata, dapat kang matutong magtiis at huwag isali ang iyong sarili sa isang bagay na hindi mo dapat kasama, halata na ginagamit ka ng mga lane, na hindi mo sila pinapansin, kinurot ang upos ng sigarilyo, iwinagayway ang kabilang kamay, na nagpapahiwatig na maaaring lumabas si Ubol. May bakas ng pag-aalinlangan sa mukha ni si Ubol, tumayo siya at tumahimik. Naisip ni Benjo Lane na natatakot siya sa kanya, at bahagyang ngumiti siya. Sinabi sa kanya ng kanyang karanasan na ang mga kabataan sa mga ganitong institusyon sa kasalukuyan ay uurong pagdating sa kanilang kinabukasan. Ngunit mali ang hula niya sa pagkakataong ito. Hindi lang sigurado si Ubol kung inaresto ni Benjo Lane ang taong ito o hindi. Kung hindi niya siya huhulihin, hindi gaanong kapakipakinabang para sa kanya na ipakita ang kanyang tunay na pagkakakilanlan sa pagkakataong ito upang pilitin si Benjo Lane na sabihin ang totoo. Ngunit sa pag-iisip tungkol dito, si Ubol ay tahimik pa ring naglabas ng isang itim na leather cover identity card mula sa kanyang bulsa ng jacket, at dahan-daang inilagay ito sa mesa ni Benjo Lane. Chief, dapat may sagot sa death order, sa tingin ko. Dapat mong sabihin sa akin ang totoo, nahihiyang ngumiti pa rin si Ubol. Hindi kaagad nakapag-react si Benjo Lane, at bahagyang kinuha ang itim na notebook, nanlaki ang kanyang presbypec na mga mata habang nakatingin dito nang hindi makapaniwala. Nanginginig na kinuha ng isang kamay ang reading glass at isinuot ito sa kanyang sarili, nakita ni Benjo Lane na malinaw, isa talaga itong identity card na hindi niya nakita sa loob ng maraming taon. Ang National Security Bureau. Sa pagbabasa ng mga nilalaman, ito ay larawan at pagkakakilanlan ni si Ubol. Napagtanto ni Benjo Lane, hindi katakataka na ang binatang ito ay napakababa ngunit napunta sa posisyon ng Deputy Chief, siya talaga ay isang undercover figure na nakapasok sa Stonegate Police Team. Sa katunayan, minamaliit din ni Benjo Lane si Ubol. Bilang isa sa mga pinagkakatiwalaan ng pamilya Lee sa Timog, maaaring pakilyusin ni Ubol ang armadong pulis at mga espesyal na puwersa na nakatalaga sa Stonegate anumang oras. Siya ay may mga ranggo ng militar at pulis, na higit na mapagmataas kaysa sa hepe, si Benjo Lane. Bago natauhan si Benjo Lane, inilayo na ni Ubol ang kanyang mga kredensyal at nakangiting nagtanong, Chief, okay ba ang aking mga kredensyal? Oo. Siyempre. Hindi ko itatanggi kahit bulag ako. Ngumisi si Benjo Lane. Kung gayon, maaari ko bang itanong, naaresto na ba si Miss Jinky? Nagpapasalamat si Benjo Lane na siya ay nakaupo sa isang upuan, kung hindi ay mahuhulog siya sa lupa. Buti na lang at wala siyang masamang ugali. Pinunasan niya ang kanyang pawis at ngumiti ng pilit, si Ubol. Naku, Deputy Chief Jones, nahuli ang babaeng ito, ngunit wala na sa istasyon. 1369. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas si Ubol sa opisina ni Benjo Lane na may pagod na hitsura, dahil ang pagiging komplikado ng usapin ay lumampas sa kanyang inaasahan. Kung ito ay ilang ordinaryong sibil na alitan, maaaring gamitin ni Ubol ang ilan sa mga kapangyarihang ibinigay sa kanya ng National Security Bureau at ayusin ang mga ito ng tahimik. Gayunpaman sa pagkakataong ito, may kinalaman ito sa isang pamilya na kahit ang koanihan ay kailangang pretuhin ng may pag-iingat, ang pamilyang Meng. Napagtanto ni Ubol na hindi ito isang bagay na madali niyang magagawa, at maaaring may kinalaman ito sa katatagan ng bansa. Siya, isang pinagkakatiwalaang opisyal ng pamilya Lee, ay hindi sapat ang kakayahan upang pukawin ang ganoong uri ng higanteng buwaya. Pagkatapos bumalik sa opisina, isinaalang-alang ni Ubol ang kanyang mga salita at muling tinawagan si Duncan. Deputy Minister, ako ito. Malabong sumagot si Duncan, alam kong ikaw yan, anong problema? Tapos na ba? Maingat na sinabi ni Ubol, Vice Minister, nilinaw ko na ang sitwasyon kanina, ang usaping ito ay may kinalaman sa pamilya Meng sa Central Zenica. Ang babaeng nagngangalang Jinky ay nag-provoke kay Leona, ang asawa ng Direktor ng Environmental Protection Department ng Stonegate City, Quinton. Ha! Saglit na nag-isip si Duncan sa telepono, at sinabing, anak ba ni Kelso Meng si Quinton? Tama, siya ang pangalawang anak ni Kelso at ang pangalawa sa linya sa kahalili ng pamilyang Meng.
Bagamat ang kanyang impluwensya sa pamilya ay hindi kasing ganda ng kanyang nakatatandang kapatid na si Meng Kay, siya ay inapo pa rin ng pamilya Meng, at hindi siya dapat maliitin, sabi ni Siubal. Nag-isip sandali si Duncan, at biglang nagtanong, nailigtas mo ba ang babaeng nagngangalang Jinky? Nag-alinlangan si Siubal, hindi, narinig ko mula kay Chief Lane na siya ay nakulong sa isang detention center sa suburb, gusto ni Leona na maliwanagan siya sa pamamagitan ng paggawa sa loob ng ilang araw. What? Detention center? What the asterisk? May ginawa bang krimen ang babae? Hindi naman siya kriminal, lalo pa siyang suspect, bakit siya ipinadala sa detention center? Sinusubukan ba niyang itapon ang trabaho niya bilang opisyal? Galit na galit si Young Master Lee sa telepono. Si Siubal ay pinagpapawisan ng malamig, Deputy Minister please calm down, I'll take someone to bring Miss Lee out. Galit na sambat ni Duncan, Siubal, tanga. Sinasabi ko sa'yo, kapag may nangyari sa babaeng to, kahit ako hindi kita kayang takpan. Kilala mo ba kung sino ang lalaki niya? Makinig ka, basta ang babae ay nasa isang piraso, kahit na gumuho ang langit, walang mangyayari sa iyo. Kung ang babae ay nasaktan ng mag-isa, kahit kaunti, magdusa ang pamilya ni Meng. Si Siubal ay halos mabigla sa kamatayan, sino ang posibleng magpapidama sa pamilya Meng na labis sa Zenica? Kahit na ang apat na pangunahing pamilya ng Yanjing ay napili, imposibleng makipag-head-to-head sa pamilya Meng. Maliban kung ang mga sentral na awtoridad ay nagpasya, dahil ang no. Isang chief ay iginiit ng mahigpit, pagkatapos lamang ang apparatus ng estado ay maaaring gumastos ng maraming pera upang alisin ang pamilya Meng. Ngunit kung walang sapat na benepisyo ang kapalit, magiging napakabaliw kaya ng no. Isang chief na magsagawa ng mga desisyon na makakaapekto sa buong katawan. Sa harap ng pangkalahatang sitwasyon ng bansa, anuman ang masasama at pangit na bagay, ang pangkalahatang interes ang dapat na pangunahing prioridad. Ngunit hindi masyadong makapag-isip si Siubal sa oras na ito. Alam niya na kung hindi niya susundin ang mga kinakailangan ni Young Master Lee, hindi na niya kailangang maghintay na may mangyari sa pamilya Meng at mapapatalsik siya sa trabaho. Nang malapit ng ibaba ang tawag ni Siubal, muli siyang pinigilan ni Duncan, at sinabi sa lihim na paraan, bago ka pumunta sa detention center, tawagan ang lalaking ito sa telepono, iyon ay, ang kaibigan ng babae, ang humihingi ng tulong sa akin. Kailangang ipaalam sa kanya ang buong kwento. Pupunta ka sa detention center kasama niya at ituro na ikaw ay nasa panig ni Duncan kung ano man ang mangyari doon. Tandaan, ang lahat ng iba ay haka-haka lamang, tapusin ang trabaho at magiging maayos ka. Muling nalitaw si Siubal, ngunit isinulat pa rin niya ang numero ng mobile phone. Bago siya umalis, muling nakaramdam ng pagkabalisa si Siubal. Anong uri ng karakter ang makapagpapaalala kay Young Master Lee? Hindi rin siya dapat kumilos ng kakaiba. Iyon ay sinabi, maingat siyang nag-online at pagkatapos na pumasok sa sistema ng National Security Bureau, ipinasok niya ang numero ng mobile phone at inimbestigahan ang pagkakakilanlan ng may-ari. Matapos mahanap ang katumbas na pangalan, napabuntong hininga siya sa gulat. Nang ipadala ni Justin si Leia sa Paradise Villas, naghihintay na sina Talia at Mina. Nang malaman ni Talia na si Marian ay biglang lumipad pabalik sa Stonegate kahapon ng gabi, naramdaman niya na ang mga bagay ay hindi maayos. Oo naman, kinumpirma ito ng tawag sa telepono ni Justin. Hindi niya inaasahan na mag-aaway ang mag-asawang nagdiriwang ng bagong taon. Kahit na matagal na niyang napansin na may gusto si Lucille kay Justin, hindi niya inaasahan na mangyayari ito, ngunit hindi rin siya nag-aalala tungkol dito. Kaya lang, si Marian na gumagawa ng ganitong kaguluhan ay hindi talaga tumutugma sa kanyang ugali. Si Marian ay hindi ang uri ng babae na hindi nakatiis. Dapat niyang malaman na kung hihiwalayan niya si Justin sa harap ng lahat, ang pamilya Gibson ay magagalit at magkakaroon ng maraming hamon kung gusto nilang magkabalikan. Gusto ba talaga ni Marian na talikuran ang kasal na ito? Sa pag-iisip nito, nakakagulat na si Talia ay hindi masyadong masaya, ngunit nakaramdam ng labis na pagkabalisa at pag-aalala. Nang hawakan ni Justin ang maliit na kamay ni Leia at pumasok sa pinto, sulyap ni Talia sa lalaki ng komplikado, yumuko at binuhat si Leia. Tita Talia, nagugutom si Leia, kinawit ng mabilog na batang babae ang leeg ng babae at umaasang sinabi. Nang makita ni Talia ang maliit, nagpakita siya ng magiliw ng ngiti, hindi ba nagtanghal iyan si Leia?
Nalaman na niya na siya ang biolohikal na anak ni Justin, at lalo siyang nakaramdam ng pagmamahal. Nagugutom ka pa ba? Kumain ka na ng 5 bahagi ng airline meal sa eroplano, kung kakain ka ulit ngayon, magiging matabang baboy ka talaga, kinurot ni Justin ang mukha ng kanyang anak, matulog ka muna, pagkatapos ay kumain ka sa oras ng hapunan. Binati ni Justin si Minhuan at sinabing, Mina, makakasama mo si Leia ni Talia sa loob ng ilang araw. Si Mina ay hindi nang ahas na lumapit, at ang babae ay nagtanong ng may kahihiyan, Mr. Gibson, ito ba ay dahil sa akin? Naisip ni Justin sa kanyang sarili, paano ito naging napakasimple, ngunit kahit siya ay hindi pa rin moari. Huwag mo nang masyadong isipin. Ito ang negosyo natin, alagaan mo lang si Leia at sabihin kay Talia ang lahat ng gastos. Lumingon si Justin kay Talia at sinabing, maaari ka lang magayos para kay Leia. Ang mata ko na pasang ito ay nagsabi na gusto kanyang makasama kaya hahayaan ko siya. Kinuha ni Justin ang isang credit card at inabot ito kay Talia, dapat may 10 milyon dito, ibawas mo lang dito ang pang-araw-araw na gastusin ni Leia, ngunit huwag makinig sa paggastos niya ng kaunting pera. Ito ay higit pa sa sapat para sa masasarap na pagkain at inumin at ang kanyang tuition fee para sa susunod na semestre. Kahit mayaman tayo, hindi natin dapat sayangin ang bata. Umiling si Talia at tumanggi itong tanggapin, alam ko na ang gagawin. Bagamat hindi ako mayaman tulad ni Marian, kaya ko pa ring alagaan si Leia, panatilihin ang pera. Mapait na ngumiti si Justin at diretsong sinabi, hindi ko sinasabing wala kang pera, buti na lang hindi ko pa nagagampanan ang mga responsibilidad ko bilang isang ama mula nang siya ay ipinanganak. Sana ay marami pa akong magawa para sa kanya. Ang pera ay isang maliit na bagay, huwag mo akong awayin. Naririnig ni Talia ang pait sa kanyang mga salita. Bumantong hininga siya at tahimik na tinanggap ang credit card. Bagaman ito ay isang malaking halaga ng 10 milyon, ang pera ay naging isang maliit na bagay pagkatapos nakasama siya sa mahabang panahon. May gagawin ako kaya kailangan kong umalis at babalik ngayong gabi, hindi narinig ni Justin si Jinky at nagplanong bisitahin ng personal ang istasyon ng pulis. Hindi masyadong nagtanong si Talia, at binuhat si Leia sa itaas. Sa katunayan, ang chubby little girl ay malapit ng matulog ng mahimbing sa oras na ito, at hindi niya nakalimutan ang tungkol sa kanyang pagsasanay. Lumabas si Justin, at sa sandaling nagmaneho siya palabas ng Paradise Villas, nakatanggap siya ng hindi pamilyar na tawag. Sa pagsagot, ang kabilang partido ay isang banayad na boses ng lalaki. Si Mr. Justin ba? Well, sino ka? Naramdaman ni Justin na kakaiba ang boses na ito. Ako ang Deputy Chief ng Shicheng Police Department na si Siubol na pinagkatiwalaan ng Deputy Minister Lee na maglingkod sa iyo. Gusto kong sabihin sa iyo. Tungkol kay Miss Jinky. Napalunok si Siubol, halatang peke kung sinabi niyang hindi siya kinakabahan. Ito ang matipunong figure na pumatay sa pinakamaikling buhay na Chief Lu ng Western Police Station noon. Gayunpaman, nagkaroon ng higit na pananabik. Alam ni Siubol na kung mapapabuti niya ang relasyon sa young master ng pamilya Gibson, magkakaroon siya ng malaking halaga para sa promosyon sa hinaharap. Nako, galing sa Security Bureau ha. Hindi ka naman talaga efficient, kumbaga, nasa labas na ang babae ko. Ipinagpalagay lamang ni Justin na nalutas na ang problema. Sinabi ni Siubol, na nahihiya, Mr. Gibson, please calm down. Hindi ko pa nailalabas si Miss Lee pansamantala. Nalaman ko na lang na ipinadala siya sa detention center sa northern suburbs. Ayokong itago ito sa iyo at sana ay magkasama tayong pumunta doon. 1370. Sa sandaling marinig ni Justin ang mga salitang, labor camp, naikuyom niya ang kanyang kamao at muntik nang pigain ang kanyang mobile phone. Ang kanyang mukha ay kasing dilim ng tinta, ang kanyang mga mata ay puno ng nakamamatay na pagsiklab, at malamig siyang nagsalita, maghintay ka sa labasan ng North Ring Road, ako ang magdadrive at ikaw ang mangguna sa daan. Medyo nanginginig si Siubol at agad na pumayag. Sa katunayan, nakaupo na siya sa kotse, naghihintay na ipatawag siya ni Justin at bibilis siya papunta doon. Si Justin ay nagmamaneho ng napakabilis. Pagdating niya sa binanggit niyang panulukan, bumusina siya at hiniling kay Siubol na manguna. Patuloy siyang bumusina upang himukin siya, natulala na si Siubol ay patuloy na umaabot at nagmamadali. Si Siubol ay palaging isang mababang profile na tao.
Sa pagkakataong ito, binuksan niya ang sirena ng pulisya at sumugod sa labor camp na hindi pa nagagawa. Gayunpaman, wala siyang magagawa kundi harapin ito nang malaman kung sino ang nagmamaneho sa likuran niya. Pagkarating sa isang liblib na labor camp sa gilid ng isang maliit na bayan, bumaba si Justin sa kotse at naglakad patungo sa gate ng walang sinasabi. Mabilis na sumunod si Sewell dala ang kanyang briefcase. Kahit na alam niya kung ano ang hitsura ni Justin noon, tumingin sa malapitan, walang espesyal sa lalaking ito na hindi matangkad o gwapo. Gayunpaman, ang mahinang aura na nagmumula sa katawan ni Justin ay nagpanginag sa kanya. Siya ay dumaan sa espesyal na pagsasanay at alam niyang ang mga taong may ganitong uri ng aura ay halos puno ng dugo sa kanilang mga kamay. Pagdating nila sa gate ay agad silang pinigilan ng dalawang gwardya. Natakot si Sewell na masaktan ang lalaking katabi niya, kaya mabilis niyang kinuha ang kanyang ID at sinabing, tumawag si Chief Lane, ako si Deputy Chief Sewell. Wala talagang narinig ang dalawang gwardya tungkol dito, pero tama ang ID at hindi na sila nang ahas na pigilan pa sila. Pumasok si Justin sa instituto nang walang pakialam. Si Sewell ay hindi nang ahas gumawa ng anumang ingay sa tabi niya, ngunit dinala siya sa opisina ng direktor. Ang direktor ng labor camp na ito ay pinangalanang Watkins. Nakatanggap lang ng tawag si Director Watkins mula kay Benjo Lane kanina, ngunit hindi niya inaasahan na may dadalhin si Sewell doon ng ganoon kaga. At nagtataka lang siya kung bakit binawi ng upper management ang utos nila na alagaan nila si Jinky. Partikular niyang tinanong kung papasanin ni Benjo Lane ang responsibilidad, ngunit hindi malinaw ang sagot niya na ikinagalit ni Director Watkins. Ang taong ito ay dinala ni Lady Meng, kung hindi niya ito nahawakan ng mabuti, kailangan niyang madamay. Ngunit ngayon ay sinabi ni Benjo Lane na hindi siya maaaring hawakan, ni hindi siya tutulungan sa responsibilidad, kung ano ang dapat niyang gawin bilang middleman. Nang makita si Sewell na papasok sa pinto kasama ang isang kakaibang lalaki, si Director Watkins ay nagpakita ng isang mainit na ngiti, at humarap para makipagkamay, Deputy Chief Jones, ano ang personal na nagdadala sa iyo dito? Ipinakilala ni Sewell si Justin sa tabi niya, ito si Mr. Yang, ang kasintahan ni Miss Jinky, natatakot ako na may hindi pagkakaunawaan tungkol sa oras na ito at narito ako upang kunin si Miss Lee. Nagtataka si Director Watkins kung sino ito, at naisip niya na hindi siya ordinaryong tao ang maaaring dalhin ni Sewell at tiyak na ito ay isang tao na hindi niya kayang pukawin. Sa katunayan, hindi niya alam kung paano pinangangalagaan si Jinky sa sandaling iyon, kung may mangyari ay siya ang unang sisisihin. Gayunpaman, mabilis siyang nag-isip, gumawa ng countermeasure at masigasig na ngumiti, sure, I'll lead the way. My apology, I detained her because the upper management told me to do so. Habang nagpapaliwanag, pinangunahan ni Director Watkins ang daan patungo sa base sa likod ng labor camp. Pagdating nila sa isang malayang patio, sa ilalim ng ilang matataas na puno ng camphor, sa wakas ay nakita nila ang figure ni Jinky. Ngunit sa sandaling makita nila siya, si Sewell at Director Watkins ay parehong nagpakita ng kahihiyan, at ang ekspresyon ni Justin ay naging mas malungkot. Isang nasa katanghaliang gulang na matabang babae na nakauniporme, mga 40 taong gulang, na may makapal na mga braso at leeg, na may hawak na baton sa kanyang forehand, nakatayo sa tabi ni Jinky ng mayabang, na may hindi katanggap-tanggap na mabangis na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa katunayan, si Jinky ay walang ibang ginagawa sa oras na ito, siya ay talagang nakasquat sa lupa, na may 7 o 8 malalaking laundry tub sa tabi niya, na nagkukuskos ng maruruming damit sa loob. Pebrero noon at napakalamig pa ni Stonegate sa umaga. Kahit hapon, hindi mataas ang temperatura. Ang paglalaban ng mga damit gamit ang malamig na tubig ay walang alinlangan na nagbabad sa iyong mga kamay sa tubig na yelo. Si Jinky ay nakasuot ng isang pares ng berdeng pantalon para sa reforma sa paggawa, hinihimas ang isang piraso ng pantalon na may mantsa ng lupa sa malamig na hangin. Namumula ang mga mata niya at parang naiiyak, parang nanaginip ng kung ano, hindi man lang niya napansin na may dumating. Anong ginagawa mo? Nananaginip ka sa lalaki mo. Kuskusin mo pa. Ang babae ay sumigaw sa kawalan ng kasiyahan, na nagkunwaring binasag ang batute sa likod ni Jinky. Tumigil ka. Sumigaw si Director Watkins na may malamig na pawis sa kanyang noo, nagmamadaling umakyat at kinuha ang baton sa kamay ng babae, at umungol, sino ang nagpagawa sa iyo nito sa suspect? Sino ang nag-utos sa iyo? Idiot.
Habang sumisigaw, hinampos ni Director Watkins ang babae sa hita, at SK Metiko na pinapahiwatig ang babae na tumahimik. Nalungkot ang babae, hindi ba ito ang ipinagagawa mo sa akin? Ngunit pagkatapos ng mga taon ng pagtatrabaho sa ilalim niya, naintindihan niya kaagad ang mga salita nito at agri-eved na tumayo na ibinaba ang kanyang ulo. Itinaas ni Jinky ang kanyang ulo at nakitang si Justin ay nakatayo sa harapan niya. Siya ay walang ekspresyon, nakatingin sa kanya nang nagtatampo at tila may namumuong itim na apoy sa kanyang mga mata. Nagulat ang babae. Nagulat siya sa una, at pagkatapos ay nakaramdam ng matinding kahihiyan, na kumakalat mula sa kaibuturan ng kanyang puso, mga hinaing, sakit, at mga luha ng hindi pagnanais na nagpang-inag sa kanyang katawan, nakakagat ang kanyang labi ng walang sinasabi. Ano ba? Bakit ang tahimik mo? Dumating ako para iligtas ka sa sandaling bumalik ako sa Stonegate mula sa Central City, hindi ba dapat ay labis kang magpasalamat sa akin? Tanong ni Justin sa mahinang boses. Hindi sumagot si Jinky, dahan-dahan siyang tumayo, at pinunasan ang kanyang mga kamay na puno ng tubig ng sabon sa kanyang damit, sinusubukang alisin ang gulat at tensyon sa kanyang puso. Takot na takot siya, at hindi siya nang ahas na harapin ang lalaking nasa harapan niya, dahil sa kanyang kaduwagan, sa kanyang kawalan ng kakayahan, at sa kanyang kahinaan. Dahil sa pagsasanay na ibinigay ni Justin, ang babae ay hindi natatakot sa malamig o ordinaryong suntok sa oras na ito, ngunit sa ilang kadahilanan, ang kanyang katawan ay nanginginig. Si Sewell, na nasa gilid, ay nagtanong na may mabagsik na mukha, Director Watkins, ano ang ginawa ng iyong mga nasasakupan? Kahit na sila ay talagang pinaghihinalaan, hindi sila dapat tretuhin ng ganito. Ito ay hindi isang reforma sa pamamagitan ng paggawa, ito ay pang-aabuso. Ito ba ay mga damit pang taglamig? Paano ang isang tao maglalaban ng napakaraming batya ng damit? Deputy Chief, please calm down. Sir, please calm down. I didn't know that she was so daring. Siguradong paparusahan ko siya ng husto at hindi ko siya sisilungan. Nahiya si Director Watkins at tumalikod upang hampasin muli ang babae. Hindi naman siya masyadong nagpapuwersa pero umiyak ng malakas ang babae. Si Director Watkins ay isa ring matalinong tao. Sa madaling salita, maibibigay na lang niya ang lahat ng sisi sa kanyang nasasakupan. Basta ayos lang siya sa sarili niya, hindi naman big deal na tanggalin ang babaeng ito at palihim na hilahin pabalik sa ilalim ng mesa, who would know? Matihim na pinandilatan siya ni Sewell, pagkatapos ay sinabing euphemistically kay Justin, Mr. Gibson, dahil nahanap na namin si Miss Lee, ilabas muna natin siya. Ipaplano namin ang lahat mamaya dahil maraming detalye sa likod nito, kakausapin kita tungkol dito. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Justin at biglang sinipa ang washing tub sa lupa. Nabasag ang washtub, nasa sahig ang tubig at mga damit, ngunit nanatiling tahimik ang kapaligiran. Nagulat si Jinky, namutla ang kanyang magandang mukha, at mabilis siyang napaatras ng 2 hakbang. Bakit hindi ka nagsasalita? Noong nasa Korea ka, ang lakas ng loob mong tawagin akong hayop, at sinabi mo pa na hindi ka natatakot sa akin, no? Pinilit siya ni Justin unti-unti at walang intensyon na palayain siya. Si Jinky ay mukhang labis na nainas, sa wakas ay nagsimulang tumulo ang mga luha, at walang magawa siyang umiling, hindi magawang magsalita. Jinky, ano bang nangyayari sa iyo, bakit hindi ka man lang maglakas loob na tumangala sa aking mga mata? Nahihiya ka ba o naiinis ka sa hindi ko pagprotekta sa iyo? Humalaklak si Justin, nagpadala ba sila ng mga master para hulihin ka? Tinutukan ka ba nila ng baril? Nakalimutan mo na ba ang itinuro ko sa iyo? O hindi ka ba naniniwala na kaya kitang protektahan? Sa wakas ay hindi napigilan ni Jinky na umiling ng malakas, hindi. Kuya Gibson, ako. Ako lang. Natatakot ka lang. Sa tingin mo ay mali ang bugbugin ang mga tao at kailangan mong gumamit ng mga legal na paraan upang protektahan ang iyong sarili. Sa tingin mo ay natural sa mga pulis na manghuli ng mga tao, at hindi mo kayang labanan bilang isang karaniwang tao. Akala mo ay mahirap ka at kailangan mong alagaan ang iyong mga magulang. Iniisip mo na hindi ka kalaban sa mga taong iyon at sa tingin mo ay malayo ako sa iyo at maaaring hindi mo pa kayang protektahan ang isang anak na babae na parang isang ama na hindi mo kayang protektahan ang iyong sarili. Stall at isang full-time na ina na nasa bahay lang. Ang mga agresibong salita ay nagpatulala kay Jinky.
Ngunit hindi tumigil doon si Justin, bigla siyang humakbang pasulong, sinampal ng malakas ang kaliwang pisngi ni Jinky. 1371. Sampal. Bagamat hindi siya gumamit ng labis na lakas, sapat na ang kanyang lakas upang sampilan si Jinky ng malakas, at kaagad na lumitaw ang isang pulang ibabaw sa kanyang makatarungang mukha. Sa sandaling ito, kung ikukumpara sa pisikal na sakit, para bang isang kono ng yelo ang tumusok sa kanyang puso, at ang kanyang marupok na kaluluwa ay malapit ng masira anumang oras. Tinakpan ng babae ang kalahati ng kanyang mukha, ibinoling ang kanyang ulo sa isang mapait, nagagalit, naguguluhan at masakit na paraan, at sa wakas ay itinikom ang kanyang mga ngipin, mabangis na sinalubong ang mga mata ni Justin. Ngunit nang makita ni Jinky ang mga mata ni Justin, nawala ang kanyang galit. Dahil sa sandaling iyon, bukod sa galit, ang mga mata ni Justin ay mayroon ding walang katapusang awa at pagkabalisa. Siya ang nasaktan matapos siyang hampasin. Hindi pinansin ni Justin ang pagkamangha ni Seubal at ng iba pa sa paligid, naglakad papunta kay Director Watkins, hinawakan ang baton, at pagkatapos ay inilagay ito sa harap ni Jinky. Hawakan mo, sabi ni Justin na may walang pakialam na mukha. Hindi alam ni Jinky kung ano ang ibig sabihin nito at tinitigan ang lalaki ng blanco. Hawakan mo. Lalong tumindi ang tono ni Justin at sumigaw siya ng malakas. Nanginig si Jinky at agad itong kinuha, sa takot na sasampalin muli ni Justin ang sarili. Itinuro ni Justin ang babaeng nakauniforme na nakatayo pa ring takot na gumalaw, at sinabing, baliin mo ang kamay na kanina pa niya sinasampal. Ha! Nagulat si Jinky at lumaki ang kanyang bibig. Sumimangot si Seubal, nag-aalangan na hikayatin siya. Nagmamadali si Direk Watkins at ang babae sa gilid. Nagmamadaling humakbang si Director Watkins at nakangiting sinabi, Mr. Gibson, pakakawalan namin siya. Biglang inabot ni Justin at hinawakan ang leeg ni Director Watkins at ang buong katawan niya ay itinaas ng mataas. Sa mga kamay ni Justin, sa kabila ng paghihirap sa himpapawid, ang katawan ni Director Watkins ay kasing liwanag ng isang balahibo. Jinky, sinasabi ko sa iyo ng isa pang beses, sisikalan ko ang taong ito hanggang sa mamatay ngayon kapag hindi mo siya binugbog. Papatayin ko ang isang tao kung hindi mo binugbog ang isang tao. Ang mga mata ni Justin ay nakamamatay na, at para siyang isang espada na malapit nang umalis sa kaluban nito. Pinagpapawisan si Seubal at hindi napigil ang humakbang pasulong, Mr. Gibson, natatakot ako na hindi ito maganda. Kung papatayin mo ang isang tao, magdudulot ito ng maraming gulo. Kung matuntin ng mataas na pamamahala. Nilinggan ni Justin ang kanyang ulo at malamig na sinabi, gusto mo rin bang mamatay? Ang natitirang mga salita ni Seubal ay natigil sa kanyang lalamunan. Pakiramdam niya ay hindi biro ang binanggit na pagpatay. Sa katunayan, hindi inisip ni Seubal na si Justin ay isang taong sineseryoso ang pagpatay. Sa kanyang karanasan, ang ganitong uri ng tao ang pinakamahirap pakitunguhan dahil wala silang pakialam sa mga kahihinatnan. Patayin na lang ang tao kapag nagalit siya sa kanila. Sa sobrang takot ng babae ay nanghina ang kanyang mga paa at paa, lumuhad siya at nagmamakaawa, Young Master. Patawarin mo ako. Maliit lang akong pagkatao. May mga anak na akong papalakihin. Patawarin mo ako. Hindi na mauulit. Hindi siya pinansin ni Justin at nagpatuloy sa pagsasabi kay Jinky, pumunta ka, maaaring may kapansanan o may mamatay, piliin mo ang iyong sarili. Hinawakan ni Jinky ang baton sa magkabilang kamay, patuloy na umiiling-iling ang kanyang ulo at mga kamay, Kuya Gibson. Huwag. Huwag mo akong pilitin, hindi mo magagawa ito. Sa sandaling ito, ang babae, na parang bumabalik noong siya ay isang mag-aaral sa kolehiyo, ay walang magawa at nagdadalawang isip, tinutukoy ang lalaki bilang kanyang nakatatandang kapatid. Hindi nakinig si Justin, dahan-dahan niyang pinalakas ang kanyang kamay, at si Director Watkins ay unti-unting gumawa ng namamaos na tunog na para bang masusuffocate siya anumang oras. Si Seubal sa gilid ay kasing balisa ng mga langgam sa mainit na palayok. Hindi niya naiintindihan na si Justin ay gumugol ng labis na pagsisikap dito upang iligtas ang mga tao, ngunit gumagawa pa rin siya ng eksena dito. Sa wakas ay hindi nakayanan ni Jinky ang pang-aapi ng ganitong uri ng kaluluwa, dahil sa takot na si Director Watkins ay namatay kaagad, tila siya ang pumatay sa kanya. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at naglakad patungo sa babae.
Sa pagkakataong ito, ang babae ay sabik na tumayo at tumakbo palayo, ngunit maging ang direktor ay hindi makagalaw. Kung tatayo siya, maaari siyang patayin ng diretso, paano siya mangangahas na bumangon. Naririnig ni Jinky ang kanyang tibok ng puso at ang kanyang mabigat na paghinga. Itinaas niya ang batute at tinamaan ang kanang braso ng babae. Gayunpaman, sa sandali ng paghampas, siya ay tila mahina at banayad at hindi niya talaga sinaktan ang babae ng anumang puwersa. Hindi lang iyon, halos pumikit siya na para bang walang lakas ng loob na tumingin. Biglang inihagis ni Justin si Director Watkins sa lupa. "Hooray!" Sigaw ni Direk Watkins. Bagamat bumagsak siya sa putikan, pakiramdam niya ay madudurog na ang kanyang mga buto, at may isang paa sa tabi ng kanyang leeg na bumagsak sa kanya. Tinapakan ni Justin ang kanyang leeg na may malamig na mukha, at sinabing, "Jinky, mukhang hindi mo naiintindihan ang sinabi ko. Hiniling ko sa iyo na putulin ang kanyang kamay, huwag kukulitin. Kung patuloy kang kumilos ng ganito, dudurugin ko ang kanyang leeg gamit ang aking mga paa." Halos maihi si Director Watkins sa kanyang pantalon, at biglang sumigaw, "Miss, sampelan mo lang siya. Ayokong mamatay." Paano pa siya mag-abala sa kung ano-ano pa ngayon, makatuwirang iligtas muna ang sariling buhay. Bakit ka ba nag-aalangan? Hindi ikaw ang unang taong bugbugin niya, pero baka ang huli. Kung hahayaan mo siya ngayon, bubugbugin niya ang mga pupunta dito in the future. She is very skilled in doing all those. Obviously in this place, God knows how many suspects she had abused, and even many of them were just people being bringing here's more than evil officials are more, wala man lang silang bottom line. Sa ibang salita, ikinakalat nila ang galit nila sa iba. Sa tingin mo ba deserve niya ang iyong sympathy? Ngumisi si Justin. Ang isip ni Jinky ay magulo, at malapit na siyang mag-collapse. Nang makitang namula ang mukha ni Director Watkins, sa wakas ay hinampos niya ang patpat at nabasag ito sa kanang braso ng babae. "Oh!" Napasigaw ang babae, niyakap ang kanang braso, at bumagsak sa lupa na parang splash. "Nabali ang braso ko. Ah! Ang sakit. Paano malilinlang ng ganitong dula si Justin?" He then sneered, "She is acting. Continue it until it breaks." Namumula ang mga mata ni Jinky, nangingilid ang kanyang mga luha ngunit hindi siya masyadong nag-abala at patuloy na hinawakan ang patpat at hinampas ito sa kanang braso ng babae. Bagamat hindi niya ginamit ang kanyang panloob na enerhiya, pagkatapos ng napakaraming elixir at ang kanyang lakas sa panloob na paglilinang ay bumuti, ang kanyang pangangatawan ay mas mahusay kaysa sa mga ordinaryong tao. Sa katunayan, ito ay talagang walang kahirap-hirap at sapat na lakas upang labanan. Sinubukan siyang harangan ng babae, ngunit mas lalo siyang natama ni Jinky. Sa loob ng 10 segundo, ang babae ay nagkaroon ng mga pasa sa buong katawan, patuloy na sumisigaw, at umiyak ng malakas. Si Siubel ay nakasimangot, ngunit nang tumingin siya kay Justin, wala siyang naramdamang anumang wave ng ekspresyon. Patuloy siyang binubugbog ni Jinky, unti-unti niyang tila hindi napigilan, at nag-spray ng galit sa kanyang puso, at ang lakas sa kanyang kamay ay lumakas at lumakas. Bitek! Isang kaluskos ang narinig, ang kanang braso ng babae ay sa wakas ay binitawan ni Jinky. Sobrang sakit ng babae at hinimatay. Naninigas ang katawan ni Jinky, at matapos mapagtantong natapos na niya ang kanyang gawain, ang baton sa kanyang kamay ay agad na dumulas. Natigilan at napaatras, namutla ang mukha niya at pinagpawisan siya ng malamig na parang hindi makapaniwala sa ginawa niya kanina. Pinakawalan ni Justin si Director Watkins at dahan-daang naglakad papunta sa babae, hawak ang kanyang maselang balikat gamit ang dalawang kamay, hinayaan siyang tumingin sa kanyang sarili. Lumingon si Jinky at nahihiyang tumingin kay Justin. Sa oras na ito, binigyan siya ng lalaki ng isang pakiramdam ng takot at kakaiba. "Nakikita mo na ba ito ngayon? Hanggat pinupulot mo ang patpat at tinamaan siya, ang ilang mga tila masasamang tao ay talagang napakahina at walang kakayahan." Humihikbi si Jinky, hindi makapagsalita. Biglang ibinaba ni Justin ang kanyang ulo, at malalim na hinalikan ang manipis na labi ng babae na malamig pa rin at may dalang luha. Idinilat ni Jinky ang kanyang mga mata, at naramdaman ang mainit na singhot ng lalaki, at ang nangingibabaw na dila ay pumasok at gumalaw, na nagparamdam sa kanya ng nagninangas na pagmamahal sa kahihiyan at galit.
Ang ganitong uri ng pagmamahal at pagmamahal ay unti-unting uminit ang kanyang malamig na katawan, naibsan din ang panginginig ng kanyang katawan, at tuluyang tumahimik ang kanyang puso. Pagkatapos ng malalim na halik na tumagal ng 2 o 3 minuto, binitawan ni Justin ang babae, at namumula na si Jinky sa oras na ito. Dahan-daang hinaplos ni Justin ang kanyang magulo na buhok gamit ang kanyang kamay, hawak ang magandang mukha ng babae, at sinabi sa isang masalimuot at malalim na damdamin, Jinky, ang pagiging babae ko ay hindi ganoon ka-simple. Dapat mong matutunang armasan ang iyong sarili, dapat na mas mabangis ka kaysa sa isang kaaway na sumusubok na saktan ka. Tandaan, kapag naiintindihan ng isang tao kung ano ang tunay na pagtutol, gaano man kaordinaryo ang kanyang pagkakakilanlan, kahit gaano siya kakumpit. 1372. Ang mga mata ni Jinky ay unti-unting lumiwanag at kumikinang sa kinang na parang may pintong tahimik na bumubukas. Parang may naiintindihan, ang babae ay tumango ng mahinhin ngunit may pag-iisip. At si Seubal, na nakatayo sa likuran, ay nagpakita ng nakakaantig na ekspresyon. Nakatingin sa likod ni Justin, na parang naliwanagan ng kaunti, naglagay din siya ng seryosong ekspresyon. Alam niyang may kalat na dapat linisin ngayon. Kailangan niyang sugpuin si Director Watkins gamit ang kanyang mga koneksyon, tatakan ang bibig ng babaeng iyon at magbigay ng paliwanag kay Benjo Lane para mahawakan niya ang pamilya Meng. Gayunpaman, kahit papaano ay naramdaman niyang sulit ang gawain na ito, at marami rin siyang nakinabang. Pagkatapos magpalit ng damit ni Jinky, inalis ni Justin ang babae sa labor camp, at sinabi kay Oldley at sa kanyang asawa na okay lang ang kanilang anak para gumaan ang pakiramdam nila. Si Seubal ay gumawa ng ilang mga tawag sa telepono at ang usapin ay halos naayos na. Gayunpaman, alam niyang hindi madaling mareresolba ang mga usapin ng pamilya Meng at halatang may intensyon si Justin na mag-imbestiga pa, kaya bumalik siya sa lungsod kasama niya at pinag-usapan ang bagay na iyon sa isang tahimik na tea house. Dahil Spring Festival pa rin, ang tea house ay desyerto din, at pagkatapos ihain ng waiter ang tsaa na may kasamang ilang pinatuyong prutas, tumahimik ang kapaligiran. Nalaman ni Jinky na ito ang deputy chief ng police station at ipinadala ng isang kaibigan ni Justin, at agad na nagpasalamat kay Seubal ng seryoso. Nag-stabilize na ang mood niya at matino na siya. Sumimsim si Justin ng ilang higop ng tsaa, at naghagis ng ilang kasoy sa kanyang bibig, ganap na nawala mula sa puot ngayon, na nagmumukha sa kanya na isang karaniwang tao. Dahil sa marahas na kaibahan na ito, medyo nagulat si Seubal. Well, tell me, sino ang gumawa nito? Tanong ni Justin. Sinulyapan ni Seubal si Jinky, inayos ang kanyang mga iniisip, at inilarawan ang bagay sa pangkalahatan. Karaniwang si Leona ang lihim na ginamit ang kanyang posisyon sa pamilyang Meng para arestuhin si Jinky bilang paghihiganti. Narinig ni Jinky ang pangalang Leona at sinabing may hiya at galit, hindi ba siya ang ina ni Deputy Chief Meng? Wala akong kinalaman sa kanya, bakit siya naniniwala na nanligaw ako sa kanyang anak? Napangiti si Seubal at sinabing, hindi rin ako sigurado tungkol dito. Ang alam ko lang ay si Leona ang pangalawang asawa ni Quinten, ang direktor ng Environmental Protection Bureau at hindi ang biolohikal na ina ni Erwin. Ang isang direktor ng Environmental Protection Bureau ay hindi magiging sapat para sa National Security Bureau na ilantad ang iyong pagkakakilanlan bilang isang undercover agent. Ang pamilya Meng ay dapat magkaroon ng higit na kakayahan kaysa dito, ipinapalagay ni Justin. Tumango si Seubal, sa wakas ay narating na natin ang bahaging ito. Tumingin siya sa paligid upang matiyak na walang tao sa paligid, pagkatapos ay same time na sinabi, ang pamilya Meng ay may mahabang kasaysayan, mula pa noong Qing Dynasty. Ito ay isang pamilya ng gang na nagsanga mula sa Kaoyan gang noong panahong iyon. Ang pamilyang Meng ay isa na ngayon sa pinakamalaking gang sa Zenica. Ang nangungunang pamilya ng Southern Zenica Gang, at ang boss ng gang na si Kelso, ay ang kapatid na lalaki ni Meng, ang pangalawang anak ni Meng, si Meng. Ay lumalaban upang makapasok sa industriya ng politika sa loob ng maraming taon at siya ang kanilang kinatawan na si Erwin ay ang pangalawang anak ni Quinten at isang nakababatang henerasyon na sangkot sa industriya ng politika. Ang kanyang asawang si Leona, ay hindi rin simple, siya ang pinuno ng Golden Jade Group sa ilalim ng South Zenica Gang, ang anak ni Zhang Yun, kaya kahit na nagpakasal siya kay Quinten, ang kanyang katayuan ay nasa itaas pa rin at nakabaon na sa 4 na lalawigan ng Central Plains ng mahigit 100 taon.
Maging ito sa ekonomiya o politika, mayroon silang malaking halaga ng mga koneksyon, kaya ang sentral na pamahalaan ay hindi nang ahas na kumilos ng padalos-dalos laban sa kanila. Sa mga nakalipas na taon, ang mga pinuno ay nagbibigay sa kanila ng banayad na pagtrato sa patakaran. Alam din ng pamilya Meng na tiyak na hindi sila kasinlaki ng ating makinarya ng Estado, kaya sila ay kumilos at walang ginawang kakaiba. Ang pinakamalaking industriya na kinabibilangan ng pamilya Meng sa Central Zenica ay pinangangalagaan mabuti. Nag-donate sila ng malaking halaga ng pera sa panahon ng mga baha, tagtuyot at lindol nitong mga nakaraang taon, at nagpadala pa sila ng mga kumpanya ng logistic nito upang maghatid ng mga materyales upang magkaroon sila ng mahusay na reputasyon sa lahat ng dako. Narinig ko na si Kelso at ang mga general ng militar ng mga paksayon ng dakilang kapangyarihan sa Central Plains ay hindi rin mapaglabanan. Dahil ang kanilang mga ninuno ay nagkaroon ng pagkakaibigan mula pa noong mga taon ng revolusyonaryo, at ito ang mga bagay na hindi masyadong malalaman ng mga taong katulad ko. Napaungol si Justin saglit nang hindi nagbabago ang mukha, hindi ako masyadong pamilyar sa mga domestic gang. Kaya, kumpara sa Green Dragon Society ng Central City at Red Thorn Society ng Stonegate, hanggang saan ang South Zenica gang na ito? Mapait na ngumiti si Siubal, Mr. Gibson, sa totoo lang, hindi sila maihahambing sa isa't isa. Oh! Maging ang Green Dragon Society o ang Red Thorn Society, sila ay nasa anyo lamang ng isang organisasyon ng gang. Bagamat mayroon silang magandang impluensya sa Central City at Stonegate para lamang sa katatagan ng bansa na sila ay pinayagang mangibabaw sa loob ng ilang taon. Aabutin lamang ng isang araw o dalawa upang magpadala ng mga tropa upang labahain ang mga tirahan ng mga pangunahing tauhan. Ngunit ang mas maraming miyembro ng gobyerno doon ay inilagay sa pamamagitan ng mga militar na gang, hindi sa banggitin ng mas maraming miyembro ng gobyerno doon, hindi sa militar. Ang mga kinatawan. Ang impluensya ng rehiyon ay na-intertwine, at ang buong katawan ay apektado. Ang ganitong uri ng lumang style gang ay hindi lamang isang mandurumog, sila ay may mahigpit na disiplina, at kahit na ang mga patakaran ay higit na mahigpit kaysa sa militar kung ang alinman sa mga pangunahing tauhan ay ginagalaw, ang backlash na dulot ay ang lokal na pagkalugi sa pananalapi, ang pagkawasak ng mga puwersang nasa ilalim ng lupa, at iba pa. Hindi sasang-ayon sa itaas. Sarcastic na ngumiti si Justin, hindi naman sa hindi sila sumasang-ayon, sadyang kinakaladkad sila ng Southern Zenica gang at walang sino man ang may lakas ng loob na gampanan ang responsibilidad na ito. Kung tutuusin, kung sino man ang lalaban sa Southern Zenica gang ay magiging kaaway ng malaking grupo ng mga opisyal mula doon at may posibilidad na mapatay ng kanilang mga lihim na partner. Nahihiyang sinabi ni Siubal, bueno, ano man ang mangyari, ang pangkalahatang sitwasyon ay mas mahalaga. Ang mga puwersa sa ilalim ng lupa sa apat na probinsya ng Central Plains ay magiging mas mapayapa dahil sa presensya ng Southern Zenica gang. Kalokohan. Kung ito ay ilalagay noong sinaunang panahon, ito ay tinatawag na paghihimagsik ng mga hari. Sila ay nagtatayo ng isa pang bansa sa loob ng bansa. Ito ay sandali lamang at walang sino man ang may lakas ng loob na hawakan ang mga balbas ng tigre, sabi ni Justin na may paghamak. Gustong makipagtalo ni Siubal, ngunit nakaramdam siya ng hiya at nabulunan sa kanyang mga salita. Sa katunayan, walang silbi ang panlilinlang sa sarili. Kahit sinong may kapangyarihan ay hindi makayanan ang pagbabahagi ng lupa sa ilalim ng kanilang mga paa sa iba. Pagkatapos bumantong hininga, mapait na ngumiti si Siubal, Mr. Gibson, nang may buong paggalang, alam kong ikaw ang young master ng pamilya Gibson. Ngunit, ang impluensya ng pamilya Gibson ay pangunahin sa militar, at ang mga tropa sa apat na probinsya ng Central Plains ay hindi eksaktong kamag-anak sa pamilya Gibson. Ang pamilyang Gibson ay talagang magaling sa apat na malalaking pamilya ng mga taga Central City. Ang Zenica gang lang ang namumuno, at marami pang iba tulad ng pamilya Zhang ay may magandang impluensya at hindi sila matatakot sa pamilya Gibson kung magtutulungan sila. Dahil ang katayuan sa ibang bansa ni Justin ay hindi isang bagay na maaaring magkaroon ng akses ang isang ordinaryong tauhan ng national security, kaya hindi alam ni Siubal ang tungkol sa iba pa niyang lakas. Kinilala lang niya siya bilang young master ng Gibson family. Malinaw na hindi ito sineseryoso ni Justin. Sa kanyang palagay, ayaw lang hawakan ng bansa ang Southern Zenica gang dahil ayaw din nilang mapahamak ang kanilang sarili, sa halip na talagang matakot at ayaw. Maaari mo bang kontakin iyon? Leona.
Sabihin sa babae na dalhin ang kanyang anak na pagong na si Erwin sa aking pintuan at yumuko kay Jinky bilang paghingi ng tawad. Ililigtas ko sila kung gagawin nila, kung hindi, susunugin ko ang tae sa pamilya Meng. Ikinaway ni Justin ang kanyang kamay na parang nakapagdesisyon na siya. Muntik nang mahulog si Seubal sa kanyang upuan sa puwitan. Ito ba talaga ang young master ng pamilya Gibson? O isang tulisan na bumaba mula sa burol? Young Master Gibson. Ito. Just do as I say. Ano yun? Kailangan ko bang pumunta at kausapin sila ng personal? Naiinip na sabi ni Justin. Si Seubal ay halos umiiyak. This was too overbearing, paano siya makakaligtas dito? Kung kakausapin niya ang pamilya Meng ng ganito, babalik pa ba siya ng buhay? Sa pag-iisip ng mga tagubilin ni Duncan sa pagtulong kay Justin sa mga gawain upang mapanatili ang kanyang sarili na ligtas, nadama ni Seubal na ito ay halos kapareho ng pagpapadala ng kanyang sarili sa impyerno. Ngunit ayaw ng pag-usapan pa ni Justin, kaya hinailan niya si Jinky at naglakad palabas. Lumingon din siya at sinabihan si Seubal na huwag kalimutang bayaran ang tsaa. Gaano man katapang si Seubal, hindi niya kayang makinig lang sa mga salita ni Justin at hawakan ang pamilya Meng. Ang 100 buhay ay hindi rin sapat para sa kanya upang matitira. Sa pag-iisip tungkol dito, kinuha pa rin ni Seubal ang kanyang cellphone at dinial ang numero ni Duncan. Hindi siya nangahas na makipag-ugnayan ng madalas sa kanyang amo noon, ngunit sa pagkakataong ito ay talagang nag-aalinlangan siya sa paggawa ng mga desisyon. Matapos maikonekta ang tawag, may ilang tunog ng pag-ungol ng isang babae mula sa gilid ni Duncan, ngunit tumigil ito sandali. Si Duncan naman ay nagsimulang magmura, what the F*** Seubal, niloloko mo ba ako? Hindi ka ba natatakot na baka gawin ako ng tawag na ito? Lick my masculinity. Hindi man lang nag-isip si Seubal kung ano ang ginagawa ng deputy minister, at agad na iniulat kung ano ang ipinagagawa ni Justin. Sa pagkakataong ito, naging seryoso si Duncan at mahinahong sinabi, sige, hihingi ako ng mga tagubilin, at tatawagan kita kapag tapos na ako. 1373. Nang ibinaba niya ang tawag, itinapon ni Duncan ang telepono, tumalikod mula sa kama, at nagsimulang hanapin ang kanyang pantalon na isusuot. Sa malaking kama sa kwarto, umupo si Amelia, na may gusot na damit at namumula ang mukha, na may kaunting hinanakit sa kanyang mukha. She was just reaching her climax with him and they were interrupted by this ghost call. Honey, urgent ba ito? Nakangiting humingi ng paumanhin si Duncan at iniunat ang kamay para kurutin ang malambot na laman sa dibdib ng asawa. Amelia, pasensya na. Mas mahirap ang bagay na ito at kailangan kong kausapin ang matanda, kung hindi ay nag-aalala akong may mangyari. Si Amelia ay mula sa isang malaking pamilya. Tumanggo siya at magiliw na bumangon para bihisan ang asawa. Hindi naging madali para sa batang mag-asawa ang dumating sa araw na ito, kaya naman sobrang pagmamahal nila sa isa't isa. Dahil noong Zenaiken New Year, medyo libre si Duncan. Sa una ay uminom siya kasama ang ilan sa kanyang mga kasama sa larangan ng digmaan at bumalik sa bahay upang makipaglaro sa kanyang asawa, ngunit nang dumating ang tawag, agad siyang nawala ng interes. Pagkatapos magbihis, tumalikod si Duncan at hinalikan si Amelia, I'll pick you and our son up tonight before going to the Tang's residence. Sabihin lang sa housekeeper kung ano ang dadalhin, maraming gamit sa storeroom. Tumango si Amelia na may matamis na ngiti, dati siyang nagkaroon ng matinding relasyon sa kanyang pamilya dahil kay Brayden, at itinapon siya sa tabi ng iba. Ngunit pagkatapos magpakasal sa pamilyang Lee, hindi siya nakatanggap ng parehong pagtrato tulad ng ginawa niya sa Dawson family. Sa kabaligtaran, tinatrato sila ni Machon at ng iba pang matatanda sa pamilya, hindi pa banggitin ang pagiging tumutugon ni Duncan. Simula noon, tumaas din ang katayuan ni Amelia sa pamilya Dawson. Siya ay palaging magiging mapagmataas at kumpiyansa habang babalik sa Dawson family kaya syempre mas handa siyang bumalik. Pagkalabas ni Duncan, pinaandar niya ang kanyang militar na si Homer sa opisina ni Machon ng Security Bureau. Bagamat Zenaiken New Year, si Machon ay hahawak pa rin ng ilang trabaho pagkatapos ng party. Nang malaman niyang pupunta si Duncan upang makita siya, medyo nataranta ang matanda. Ang kanyang apo ay hindi kailanman lilito maliban kung may nangyari, kahit na kapag may trabaho, kailangan niyang tawagan siya ng sadya.
Pagkapasok ni Duncan sa pinto, nang walang sinasabi, nagpakita siya ng gulat, at sumigaw, "Matanda!" Oops! Manggugulo si Justin. Nakaupo si Motion sa isang upuan sa opisina na nakasuot ng salamin sa pagbabasa. Ibinaba niya ang libro sa kanyang kamay, kumunot ang noo at sinabing, "Anong klaseng pakulo ang nilalaro mo, magsalita ng maayos. Paano ako kakalma? Ang bagay na ito ay magdudulot ng kaguluhan sa mundo," malungkot na sabi ni Duncan. "Ang tinutukoy mo ay ang batang si Justin." Tinaas ni Motion ang kanyang kilay at sinabing, hindi ba siya nagkaroon ng away sa anak ni Gilmore? Dapat ay bumalik siya sa Stonegate ngayon upang iligtas ang apoy. Anong nangyari? Napagtanto ni Duncan kung gaano karanasan ang matandang ito. Buong araw na nakaupo sa opisina ngunit alam pa rin ang lahat, karapat-dapat talaga siyang maging commander-in-chief ng lahat ng intelligence agent ng pamilya Lee. Hindi nagtagal at nangyari ang insidente ni Jinky. Tinatayang sa pagtatapos ng gabi ay malalaman na agad ito ng matanda. Sa una hindi ito dapat mag-provoke sa kanya, ito ay dahil ang isang shrew ay bulag at binubuli ang kanyang babae. Napabuntong hininga si Duncan, at maikling binanggit ang nangyari. Narinig ni Motion mula sa likuran, bigla niyang hinampas ang mesa at pinagsabihan, "Bastos ka. Ang tapang mo. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na hawakan ang lihim na tumpok ng Stonegate?" Si Sewell ay orihinal na mapopromote sa standing committee ng Stonegate, ngayong nalantad mo siya, lahat ng mga taon ng pagsasanay na ito ay nawala sa kanal. Alam mo ba iyon? Umiling si Duncan, ano ang malaking bagay? Patahimikin mo na lang si Benjo Lane at hindi malalaman ng iba. Madali para sa iyo na sabihin, nagmura si Motion ng ilang beses, ngunit hindi na nagsalita pa. Kinusot niya ang kanyang mga mata at sinabing, hindi ka nagsumbong sa akin noon at nagsimula ang laro ha. Ang lakas ng loob mong hayaan si Justin na lumaban sa pamilya Meng. Hehe, matandang lalaki. Lagi mong sinasabi na matapang ako pero hindi sapat ang katalinuhan, paano ang pakulo na ito? Ang pamilya Meng ay isang malaking problema ng sentral, at sila rin ang kaalyado ng pamilya Ning. Kung ito ay makapagpapakilos para sa atin ni Justin at mapilayan ang pamilyang Meng, palagi na tayong kasama ng pamilyang Gibson, kaya hindi ba tayo magkakaroon ng bahagi ng pie? Ang pamilya Meng ay hindi isang malaking isda sa industriya na si Meng, at ang kanyang pamilyang Meng ay hindi isang malaking isda sa industriya. Si Meng ay sinabi na ang kanyang pamilya ay hindi isang malaking isda sa industriya, mayabang na sabi. Tumawa ng sarkastikong si Motion, sa tingin mo napakatalino mo. Alam mo rin na ang pamilya Meng ay kasangkot sa pamilya Ning, paano sila mabubuli sa iyo sa ganoong kadaling paraan? Sa loob ng maraming taon, sino mang pinuno ng nakaraan ay nagparaya sa pamilya Meng. Hindi sila nang ahas na tanggalin ang malignant na tumor ng Zenica na ito dahil ang mga natamo ay hindi katumbas ng halaga ng pamilyang pagkawala tulad ng pamilya ni Meng. Ang mga tao. Imposibleng manatili ang dalawang tigre sa iisang bundok kung patuloy silang magiging ganito, mawawala na talaga ang political lifeblood ng central government. I don't believe that the upper management can tolerate it, Duncan said with disdain. Bihira lang na may isang tulad ni Justin na hindi natatakot sa kamatayan at sapat na matigas para lutisin ang mga bagay-bagay sa pamamagitan ng karahasan. Sa kanya, magiging mahirap si Meng. Bahagyang tinapik ni Motion ang desk gamit ang kanyang kamay, na parang may tinitimbang. Saglit na pag-iisip, bigla siyang tumayo, naglakad papunta sa hangar, kumuha ng itim na coat, at lumabas ng opisina. Matanda, saan ka pupunta? Nagtaka si Duncan. Sabihin kay Sewell na maglaro sa putik saglit ngunit huwag makisali sa aktwal na laban. Kailangan kong pumunta sa Southern Stonegate. Naglakad si Motion nang hindi lumilingon. Lumunok si Duncan, nakatingin sa likod ng matanda at sa wakas ay hindi napigil ang sumigaw, hayaan mo akong sumunod. Hindi ko pa talaga nakikita ang amo ng malapitan. Tumayo si Motion. Nilinggan niya ang apo at sinulyapan ito, anak ka. Hindi ka pa qualified. Natigilan si Duncan at hindi alam ang sasabihin. At muli, ang tanging maaaring direktang pumunta sa opisina ng amo nang hindi humihingi ng pahintulot, maliban sa mataas na ranggo na si Premier Ning at ang tanging marshal sa pamilya Gibson, siya na lamang ang natitira. Kahit si Zygmunt Dawson na lumipas na, hindi niya siya makikita ng walang magandang dahilan. Siya.
Maliban kung siya ay ipinatawag, o kung hindi, hindi siya makakakita ng sinuman. Stonegate. Pagkalabas ng tea house, dinala ni Justin si Jinky pabalik sa apartment building. Tumagal ng humigit kumulang 10 minuto ang paglalakbay at tumahimik si Jinky at ibinaba ang kanyang ulo. Nakikita ni Justin ang patuloy na pagbabago ng mga mata ng babae mula sa gilid, ang nahihirapan at hindi mahuhulaan na kulay, na nagpakita sa kanyang hindi mapakali na mood. Ano yon? Sinusubukang gumanti pagkatapos masampal. Biro ni Justin. Agad na umiling si Jinky at nakangiting sinabi, alam kong tama ka, at ginising ako nito. Pagkatapos ay ipapadala kita sa isang nagngangalang Leona at hahayaan kang bugbugin muli ang babae, ngumiti si Justin ng masama. Hindi pa rin ako mahilig manakit ng mga tao, ibinuka ni Jinky ang kanyang mga labi, at biglang sinabi na may kumikinang na mga mata, Kuya Gibson, maaari ba kitang tawaging ganyan mula ngayon? Ha! Hindi maintindihan ni Justin ang ibig sabihin nito at ngumisi, mas magiging masaya ako kung tatawagin mo akong mabuting kapatid. Hindi, ang mga mata ni Jinky ay tila kakaibang lasing, nararamdaman kong mas secure ako sa pagtawag sa iyo na Kuya Gibson. Walang magawang ngumiti si Justin habang umiiling, ang tawag mo. Masayang hinawakan ni Jinky ang kanang kamay ni Justin at medyo nakiusap, Kuya Gibson, gusto kong magpalit ng trabaho. Lalong naguluhan si Justin, nag-iisip kung ang babaeng ito ay sobrang na-stimulate, bakit biglaan? Sinusubukan mo bang iwasan si Erwin? Huwag kang mag-alala, hindi siya magtatagal ng kasiyahan. Hindi, seryosong sabi ni Jinky, gusto kong maging isang malaking opisyal, gusto kong maging politika. Kakaibang tumawa si Justin, bakit bigla mong naisip? Napag-isipan ko na. Pinaghirapan kita, at wala akong maitutulong sa iyo. Sa totoo lang, wala akong kakayahan. Pakiramdam ko, kapag nagpatuloy ako sa ganito, siguradong hindi mo ako magugustuhan at iiwan mo ako, sabi ni Jinky na may sama ng loob. Jinky, hindi ko kailanman hiniling sa aking babae na gumawa ng anuman para sa akin, pag-amin ni Justin. Alam kong hindi mo ito pinapahalagahan, ngunit naranasan ko na ang walang lakas na pagtutol na ito at tinatrato ng walang kabuluhan. Kung iisipin, hindi ako makapagnegosyo at ang negosyo ni na Sister Marian at Joyce ay napakahusay na umunlad. Hindi ako kasing galing ni Sister Karen at ng iba pa sa cultivation kaya sa politika at public relations lang ang kaya kong gumanap. Kung ako ay maaaring maging isang clerk, hindi rin ikaw ang normal na tulong. Ang ilang mga bagay ay mas madali sa ganitong paraan kaysa sa paggamit ng karahasan. Tumango si Justin bilang pag-unawa na ang kakayahan ni Jinky sa pag-aaral ay talagang napakalakas, at siya rin ay isang mabait at magiliw na tao. She has good qualities to go into politics, but he still persuaded her, but you should also think that politics is no better than others. Kahit na may background ka, kailangan mo ng political achievements, and have to slowly climb to a level where you can help me, while being feared by the world. I'm afraid it will take many, many years. Nahihiyang ngumiti si Jinky at niyugyog ang braso ni Justin. She then said softly, nandyan ka pala Kuya Gibson. You are so powerful kaya dapat may paraan para makadaan ako sa likod ng pinto at makaakyat sa mataas na posisyon sa maikling panahon. Tama. Sa wakas ay naunawaan ni Justin kung bakit kailangang hawakan ng babae ang kanyang kamay, sinusubukan niyang kumilos ng cute. Mahal kong Jinky, huwag kang magpakyut sa akin ngayon sa loob ng kotse. Paano kung hindi ko mapigilan ang sarili ko? At saka, pinapabuksan mo na ako ng backdoor ngayon, ito pa rin ba ang babaeng kilala ko? Pang-aasar ni Justin. Nakita mo pa ako na mas malala pa, ano pa ba ang dapat pagtakpan? Sa wakas na pag-isipan ko na rin. Bakit ako magduruso kung marami akong mapagkukunan at isang makapangyarihang tao na maaasahan? Ang lalaking iyon ay naging deputy director na may mga koneksyon. Hindi ako tanga at nagtapos ako sa isang prestihiyosong universidad sa Amerika. Ang aking mga kwalifikasyon ay wala nang mas masahol pa kaysa sa aking sariling pagpupursage. Minamaliit ng mga pangalawang henerasyong mayayamang batang ito na nakaupo at nasisiyahan dito. Galit na sabi ni Jinky. Halos magkamali si Justin na ang taong nasa harap niya ay ang Tony, na nasa Demon Realm pa rin. Paano magiging mapangot siya si Jinky tulad ng isang galit na binata? Ngunit totoo ang sinasabi ni Jinky.
Hindi aksidente na siya ay ipinanganak sa isang mahirap na pamilya, ngunit nakapasok sa isang pambansang pangunahing unibersidad, at umasa sa kanyang pagganap sa trabaho upang makapasok sa Estados Unidos upang makakuha ng double master's degree, at higit pa rito, siya ay pinahahalagahan din ng mga supervisor ng doktor. Ang punto ay hindi umasa si Jinky sa kanyang kagandahan para makuha ang mga pagkakataong ito. Bilang isang sariwa at mahuhusay na batang babae sa akademikong paaralan sa loob ng higit sa 20 taon, ang kanyang biglaang desisyon na maging ang pinakatusong politiko ay ganap na nagbago ng kanyang imahe. Nagsimulang mag-isip si Justin, umaasa sa kanyang sariling kakayahan, sa katunayan, mayroon talagang paraan upang matulungan si Jinky na makapasok sa mas mataas na uri ng arena sa politika sa maikling panahon. Bukod dito, ang pamilya Gibson ay malakas sa militar ngunit hindi pampolitika. Upang sakupin ng pamilya Gibson, ang paglinang ng kanilang sariling kapangyarihang pampolitika sa Zenica ay magiging malaking pakinabang din. Sa pag-iisip ng mabuti, maraming paraan para gawin ito, ngunit ito ay dapat gawin sa tulong ng isang tao sa itaas, at si Jinky ay dapat ding bigyan ng isang tiyak na antas ng kaligtasan, at ito ay pinakamainam kung may maaaring gumabay sa kanya mula sa gilid. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.